blessing! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating episode po ay natataon sa dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoong Hesukristo sa langit, Ascension Sunday. Nako, isang linggo na lang ay matatapos na ang panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. At kasama natin muli ngayon sa ating episode ang ating co-host si Father Mar Baranda, no? At kasama natin siya nung nakaraang mga episode. At siguro, Father Mar, no? Kamusta ka na ngayon? Magandang araw po, Bishop, at sa inyong lahat. Ascension na, Bishop. Oh, talaga? Nako. Ang sarap sumama kayo Sa Panginoon. Oo nga. Pag-akyat, no? Baka gusto mo na umakyat sa langit. Pero narinig natin, Bishop, no, na bago siya umakyat ay binigyan muna niya ng kapangyarihan ng kanyang mga alagad na humayo at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Oo, totoo yan. No? Kasi yung hamon, no? Hindi ibig sabihin umakyat na siya, wala na siya sa mundo, ay wala nang gagawin yung kanyang mga apostol. Pinahayo niya, no? Para ipahayag ang mabuting balita. Magbinyag pa nga sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, no? At na magkaroon sila ng lakas loob na sa paglilingkod. Pakilala mo naman yung ating mga mapalad tayo, guests. Bishop, at kasama natin ang mga kabataan, no? Galing sa St. John the Baptist kay Father Paul Martilos, no? Kamusta siya? Di ba teka muna, damba ng kawayan din yan, di ba? Oo, yan. damba ng kawayan. Okay, kamusta si Father? Okay naman po. Pakilala ko muna sila, Bishop. Sige. Si Hailey at saka si Francis. At saka si Hailey, no? Okay. Sige. Sige, pakilala kayo. Ako po si Aya Francis Cruz, galing po sa St. John the Baptist Parish, Dambanang Kawayan. Anong ginagawa mo ngayon? Nagsiserve po ako sa music ministry, saka kailan din po naging part na din po ng core group ng Parish Youth Ministry namin. Ba, okay. So, may particular choir ka ba? Apo, meron Ano ang po. pangalan ng choir mo? Ban Juan Choir po. Ano? Ban Juan Choir. Bakit Ban Juan? Ba't yun ang pangalan? Kasi po dati, isa po siyang theater group dun sa simbahan namin. Tapos, nung tumagal po, parang na-dissolve po siya. Tapos ginamit na lang po yung pangalan nung nagbuo ng panibagong choir. Wow, okay, no? Ikaw ba'y nag-aaral pa? Opo. Anong kinukuha mong kurso? Dentistry po. Wow, no? So, ilang taon na lang bago ka matapos? 2 taon pa po. 2 taon, pero continually serving ka pa rin, no? Opo. Siyempre, habang tumatagal, kahit sa dentistry, maraming demand sa school, di ba? Opo. Pero nagsiserve ka pa rin. Opo. Very good, no? O, ikaw naman, Hailey. So ako po si Hailey Rose Rodriguez. Nagsiserve din po sa music ministry. Sa ngayon po, ako po yung assistant secretary ng music ministry. Tapos, kasi po, si Kuya Adam po kasi nasa seminaryo. So ako po muna nag-take over dun sa choir niya. Anong pangalan ng choir mo naman? Pareho din ba? Pareho po. Pareho kayo ng choir. So magkasama kayo sa choir, okay. Ako, hindi ako pinalad maging choir dati. Hindi ko kayang kumanta katulad ng magagandang boses ninyo eh. Nag-aaral ka pa rin? Opo. Oo. Anong kurso mo? International Travel and Tourism Management po. Wow. Mukha nga matangkad ka eh. Pan-tourism ka yata eh, no? Okay. Anyway, Father Mar, no? Hailey, Francis, no? Maganda yung talakayan kasi natin ngayon dahil alam mo, magandang i-orient din natin itong hamon ng Panginoon na humayo para ipahayag ang mabuting balita. Kasi sa panahon ngayon, ang isang problema, ang daming masamang balita. Kayo ba naapektuhan ng mga masasamang balita? Lalo na sa TV, sa radyo, sa social media, no? Ano ang nararanasan niyo pag nakarinig kayo o nakakita kayo ng masamang balita? Ikaw, Francis. Nakakalungkot po, lalo na pag marinig yung mga masasamang balita sa TV, makabasa po ng mga bad news nga po sa social media. Meron ka bang isang experience ng isang karanasan na news na medyo masama yung tama sa'yo? Na talagang apektado ka? Kasi halimbawa ako, yung mga narinig natin, nakikita natin sa TV, yung aksidente, di ba yung mga nahuhulog sa bangin, yung mga news na talagang may mga namamatay, ang tindi na epekto sa akin nun eh, no? Kaya isip ko, no, yung iba parang nag-field trip lang tapos biglang na aksidente, makikita mo yung mga tumatangis na magulang, ang tindi ng dating.
O kaya yung mga namamatay sa mga drug-related activities, di ba? Yung mga napapaslang. Minsan, no, naiisip ko, no, parang ang hirap-hirap minsan na maunawaan yung mga nangyayari. No, iba pa yung mga ganun din karanasan kayo. Opo. Oh. Kaya maganda itanong, baka meron kang isang naaalala na isang karanasan na isang news na medyo parang nagimbal ka. Ano po, tuwing narinig ko po yung mga balita tungkol po sa lindol. Lindol naman, Saka yung Yan, in-expect po, calamities. opo. Opo. Oo. Naramdaman ba yung lindol? Opo. Oo, buti ka. Ako hindi ko naramdaman. Siguro sa sobrang laki ko, hindi umalog o hindi umuga. Ano? Minsan nakakatakot yun eh, no? Alam niyo, may karanasan ako nung 90s, nung bago akong pare, lumindol. No? Nangungumpisal pa nga ako noon sa spiritual director ko, pare na ako. Tapos biglang ang nangyari, no, talagang natigil yung kumpisal namin, baba ako. Pero anyway, natapos na. Bumalik ako sa parokya. Nung nagmisa ako, abay, after nung mass ko ng gabi, ang daming pumila sa confession. Oo. Sabi ko, kailangan pala lumindol para may mga umpisal. No? Tsaka dumadami ang nagsisimba. Oo, dumadami, no? Okay. No, ikaw, meron ka bang, naalalang isang halimbawa, bad news? Yung ano po, yung pinatay po na estudyante ng Adamson. Yung Okay. ano po, yung naglalakad lang po siya, tapos sinold up po, tapos pinagsasaksak po. Oo, no, isipin mo yun, no, estudyante lang, siguro, hindi natin alam ang kwento, no? Pero biglang gano'n na lang. Kayo mga estudyante, iisipin nyo, pwede bang mangyari yun? Bata ka pa, may pag-asa ka pa sa buhay, may hinahanap ka pang hinaharap, tapos eto, siguro kaya sinabi ng Panginoon, humayo kayo para ipahayag ang ebanghelyo, mabuting balita. Kasi parang masapawan yung masamang balita. Nag-aaral ako noon ng social communications sa seminar. Sabi daw nila, bad news sells. No? Totoo naman, di ba? Tignan mo yung mga pahayagan. Ano mga front page? Bad news, di ba? Anong unang mga ibinabalita? Bad news. O kung may ibabalitang good news, minsan ilan lang yan. Nasasapawan pa rin ang mga masasamang balita. Kahit sa social media, di ba, Father Mar, no? Pag titignan mo yung tablet mo, punta ka sa internet, puro bad news. No? Kaya nga sabi ko, siguro kaya ang hamon ng Panginoon, ipahayag ang mabuting balita niya. Ang mabuting balita ng kanyang pag-ibig, kapayapaan, ang katarungan, ang mabuting balita ng kalayaan, ang mabuting balita ng Panginoon. Bad news po, Bishop. Naku, Malakas bakit? na yung signal. Break na po tayo. Okay, sige. Pagbabalik po ang palatuntunang Hashtag blessings.